May nagtanong sa akin, "Hello po, Boss Rai. Nag-email po yung isang ola na inutangan ko na mag-send daw sila ng demand letter sa HR at barangay. Natatakot po ako na matanggal po ako sa work at sa barangay naman, mapapahiya naman ako. Ano po gagawin ko?" Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Una po sa lahat, manghihingi na ako ng paumanhin na gagabihin ho itong video na to kasi ngayon is 9:52 na. Gumagawa pa lang ho ako ng video, no? Pasensya na ho kayo at ginabi kasi nga sinelebrate po namin yung 83rd birthday po ng aking papa, no? Pa, happy birthday po, no? At sana pa umaba pa, no? Yung iyong buhay, no? At mahal na mahal kita. Okay? Tapos nga po pala, shout out po doon sa pinakagwapo naming pinsan, no? Kuya Jojo. Happy tuloy. Shout out sa'yo, no? At lagi kang mag-iingat. Okay? So, sagutin po natin itong katanungan na pinadala niya po sa akin. Okay? So, sabi niyo po, yung isa niyo pong inutangan, no? Yung nag-send ng email, no? Na magpapadala daw po sila ng demand letter sa HR po ninyo at saka sa barangay at natatakot kayo na makamatanggal kayo sa trabaho and sa barangay naman, natatakot kayo na mapahiya kayo. Tinatanong nyo kung ano yung gagawin ninyo. Okay. Ito po ang unang nyong gawin. No? Ipakatatag kayo. Totoo po yan. Okay? Kasi yung mga bugo katabusan ng online lending apps, wala pong ibang alam gawin yan kundi manlapastangan, no? Ng kapwa-tao nila. Okay? Ang mahirap dyan, sisiraan yung sisiraan talaga kayo yan. Okay, talagang yung buhay nyo ikakalat yung baho nyo kahit hindi totoo, no? Sa lahat ho ng nasa contact list po ninyo and even your Facebook friends kasi nga nabigyan nyo sila ng access. Yun ho ang masakit doon. Ngayon kaya sinasabi ko na magpakatatag kayo kasi yun lamang ang gagawin yan. Aabusuhin lamang kayo, no? Kasi walang alam sa paniningil yan Okay, tapos ang pangalawa niyong gawin, sagutin niyo po yung email. Okay? Replyan niyo po, sabihin niyo na, bakit kayo sa HR magpapadala at saka sa barangay? Sila ba kamo ng utang? Okay? Sabihin sa kanila, ang pagkakaalam ko kamo, doon kayo magpapadala ng demand letter sa nakahiram. Dahil sila yung nakahiram Sila lang kamo, yung nakahiram lamang kamo, ang makakasagot dyan. Okay? Wala akong isasagot ka mo HR dyan. Mga tanga ka mo kayo. Diba? Kasi ito lang yan. Sagutin natin yung isa pa nyo katanungan kung matatanggal kayo sa trabaho. Okay, uulitin ko po, no? Kung yung kumpanya nyo po may policy na pagka kayo nakahiram at hindi kayo nakabayad, may mga sanction, there's a probability po na masanction kayo. Okay? Kasi naman yan, may number of offense naman yan first, second, and third, di po ba? So kung first offense nagawa nyo siya, so may sanction yun. Second, may sanction. Yung third, may sanction din yun, pero definitely mabigat yun. Okay? So dun kayo mag-worry kung meron kayong policy ganon. Pero kung wala, huwag kayong mag-worry. Okay? Most probably yan, patawag kayo ng HR, no? Kakausapin kayo, tatanong kayo anong mangyayari, di ba? Ngayon, kung talagang yan is HR, kasi may mga HRan lang dyan di ba? Kung yan talaga ay profesyon niyang matagal na, tatanungin mo kayo yan, ano ba maitutulong nila? Okay? Kasi yan ang trabaho ng HR Isa ho yan, hindi lang, baka mamaya mamisquote ako, isa ho yun sa trabaho ng HR. Alamin, diba? Bakit ka nakapangutang? Diba? Ano ba maitutulong? No? Kasi dapat kung yan talaga'y professional na HR, pasensya na ho, no? Kasi may mga kilala ko nag-HRan lang no? Pero kung yan talaga is tawag ito 100% na HR, yan ang trabaho niyan, wala ho kayong magiging problema dyan, no? Malamang yan, tanungin pa kayo kung ano yung maitutulong, di po ba? Kasi actually, hindi na kayo kailangan pambigyan ng panibagong problema ng HR di ba? Kasi may mga HR na ganun di ba? Yung may problema ka na, dadagdagan pa. Di ba? Manong, di ba? Alamin kung ano yung kung yung pinagdadaanan, ano ba yung maitutulong, di ba? Kasi dapat ganun ang initial reaction ng di ba? Hindi, kasi sabihin na natin na hindi lang ng HR, kahit sinong tao,
Diba? Pagka yung may mga ganyan, dapat ang unang reaksyon, pare, ano ba nangyari? Diba? Ano bang maitutulong ko sa'yo? Diba? Yung mga ganun, at least may moral support. Diba? Kaya ho ako, ang lagi ko ipinapayo, alamin nyo muna kung meron kayong policy and procedure regarding dun sa mga nahiram na utang na hindi nabayaran. Kung wala ko kayo problemahin. Okay? Tapos, doon naman ho sa barangay, uulitin ko po, no? Sa ano po, sa Supreme Court Administrative Memorandum 14-93, hindi na ho tatangkilikin, no, ang juridical entity. Ibig sabihin po ng juridical entity, ito po yung organisasyon, no? Hindi na ho sila papansinin sa barangay kasi po may kakayanan yan, maghabla yan eh. Okay? Ang dinidinig na lamang po, no, o tatanggapin at papansinin po ng barangay is yung mga usaping utang, no, kung sa usaping utang ng tao sa tao, no, at dapat sila ay residente ng same municipality or city. Okay, yun lang po ang didingin yan. Kumbaga, yung mediation or yung tawag dito, yung barangay conciliation. Okay, so ano yan, yun na lang ho ang inaano nila. Kasi kaya ho nilimit sa ganun kasi nga para ho matugunan ng maayos yung mga dapat tugunan. Kasi kung yan malaking kumpanya or organisasyon, may kakayanan maghabla yan eh. May makinarya yan, may pondo yan. Samantalang po yung mga individual, ay wala ho, kaya ho yan sa barangay muna. Yun ho yung sinasabi nila na kailangan magdinig muna sa barangay, no, para po magkaroon ng certificate to file action kung hindi sila magkakaroon ng katatapusan doon sa kanilang usapin. Okay, sana po maliwanag po pagkayan kumpanya po yung maghahabla sa inyo, wala ho silang kumbaga hindi na sila papansinin sa barangay. Pwede silang dumiretso, no, sa small claims court. Pero kailangan masunod pa rin ho yung panuntunan or yung dapat nilang sundin kasi kailangan ma-exhaust muna, no, yung kanilang kakayanan, lahat ng effort nila sa paniningil. Tapos, siyempre, may demand letter yan, di po ba? Dapat yun masunod bago sila makapaghabla po, no, ng small claims case sa small claims court. Hindi ho basta-basta yan. Kasi, ang laging panakot dito mga bugok na to, no? Lagi ho yan. Makikita ko ho yan through email, through sa messenger, no? Through sa TikTok po, no? Ang laging excuse me po, ang laging nakalagay doon is due date ngayon, hindi nagbayad. Oh, bukas, magsasampa na ng small claims. Ba sira ulo, no? Due date ngayon. So, ikinabukasan, past due. Dadali na kagad sa small claims court. Ewan ko. So, ibig sabihin, wala talagang alam sa batas. Okay po, ang payo ko lamang po, no, sa inyo, yun nga, sagutin nyo. No, kasi sabihan, para at least alam nila na may alam kayo. Sagutin nyo na, bakit kayo sa HR tsaka sa barangay magpapadala? Ako may utang. Diba? Sa akin yung padala para tayo magkaroon ng resolution dyan. Hindi po pwedeng sa ibang tao, paano papahiya mo ko? Ba, malabo ka pa kamo sa alkitran. Kasi matagal na kamo ko napahiya. Ganun ninyo. Diba? Kasi hanggat kaya kayong takutin yung mga bugok na yan, tatakutin kayo. Ngayon, ito naman po. Uulitin ko. Ito, paulit-ulit ho ito. Okay? Kung alam nyo po sa sarili ninyo na wala pa kayong kakayanan magbayad, wag ho kayong manghihirap. Kahit saan ho. No? Especially dito sa mga bugok at masyadong online lending apps. Kasi yan, hindi naman nag-evaluate yan. Walang CI yan. Walang verification yan. Walang evaluation. No? Lahat ho nang nag-apply sa kanila, halos 90% ina-approve. Di ba? Saan ho kayo nakakita? Walang hanap buhay, estudyante, pinautang. Di po ba? Tama ba yun? Samantalang kung yan legitimate na na pautangan, pagka yan nag-CI, nag-verify at nag-evaluate, hindi papasa yun. Kasi ano ibabayad doon noon? Estudyante tsaka walang hanap buhay. Di po ba? Kasi may mga may mga panuntunan no, na kailangan sundin. Hindi lang yan basta pautang ka ng pautang. No? Hindi po yan eh. Hindi yun kumbaga, hindi lahat ho ng individual o tao nagagrant yung hihiramin. Okay? Kasi yan sabi nga siya, may mga panuntunan yan eh.
No, hindi yan basta-basta ho. No? Kaya ako nagtataka diyan sa mga masyadong pinadali. No? At okay na sana. Kumbaga para sa akin pinadali ni pagpapautang, pero sana kumbaga well-defined yung kumbaga nasusunod pa rin yung tamang proseso. Hindi eh. Saka nakita na yung cellphone number mo. Pagka connected sa e-wallet niya, papadalan ka ng pera. Hindi pa tapos yung application mo. Hindi ka pa tapos mag-type. Yun ang masakit dyan sa mga yan. No, kaya uulitin ko, kung hindi pa kayo handa, no, at alam niyo naman sa sarili niyo hindi kayo makakabayad pa, wag niyo muna. Kasi kayo lang din po maapektuhan. Kayo lang din po may stress. I fully understand, kailangan niyo po ng pera, pero mas re-recommend ko sa mga kaibigan niyo, kamag-anak niyo kayo manghiram. At least noon, kumbaga, masasabi nila sa inyo yung totoong, kung hindi kayo kayang pahiramin, hindi kayo, kumbaga masasabi nung kamag-anak niyo o kaibigan niyo yung totoong dahilan sa inyo na para hindi kita mapapahiram kasi wala ka pa naman trabaho, paano mo ko mababayaran? Diba? So, unlike dito sa mga bugo katabusadong online lending apps na to, bibigyan ka ng pera. Diba? Papadalang ka. Hindi naman i-explain sa iyo yung obligasyon mo. Hindi mo rin alam kung ano term mo. Diba? So ano mangyayari sa iyo? Diba? Mapapahamak lang ho kayo. Kaya, ulitin ko, kung hindi nyo pa kaya talaga, hindi pa kayo ready, huwag kayong manghiram. At, eto na, pag nandyan na kayo, past due na, delinquente na kayo, pag ipunan nyo, tsaka nyo sila bayaran. Kasi obligasyon pa rin ho natin yan. Nahiram natin yan eh. Okay? Kailangan ho natin yan. Kumbaga, paglaanan. No? Hindi ho, kumbaga, kasi ako maniningil eh. It's against my principle na sabihin sa inyo, wag bayaran. Okay? And, napakasakit po para sa akin. Hindi nakakapag, maningil. Kasi I always give my 100% sa paniningil. Hindi lang ho yung yung posal ka, hindi ho. Ini-educate ko ho yung aking mga kliyente. Okay, kaya natututo sila sa akin eh. Kahit papaano na kumari, sasabihin nila, hindi pa ako makakabayad ngayon sa ganitong araw. So, kakausapin ko siya. Sige, wala problema pa, tatanggapin ko yun eh. Pero sasabihin ko sa kanya, sana sa susunod ganito, ganyan. Pagandaan mo. Di ba? Kumbaga, hindi ako maniningil sa kanila eh. Kina-counsel ko sila na kung paano pa mas maging maayos yung pagbabayad nila. No? And one way of telling them is, syempre, mabigyan mo sila ng tip on how to handle their finances. Kasi napakalaking napakalaking bagay nun. Yung matutuwa natin kung paano ahawakan po yung ating pera. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.